Patok na pang negosyo ang gagawin nating recipe ngayon mga Mars. Napakadali lang po nitong gawin at sigurado po ako na kapag ito ay inyong sinubukan na gawing negosyo ay papatok po ito sapagkat bukod sa masarap po ito at ito ay hindi naman po kamahalan ang presyo. Masarap din po itong panghanda lalo na sa mga espesyal na okasyon. Kung meron po kayong mga birthday or anumang okasyon na ipagdiriwang, pwede niyo po itong idagdag sa inyong panghanda. I'm sure po na magugustuhan ito ng inyong mga bisita. Madali lang naman itong gawin mga Mars at konti lang din yung mga sangkap na ating gagamitin. Paliuna nating gagawin is isasalang natin yung ating malagkit. Meron ako ditong 3 cups na malagkit. Bali, ugasan lang natin ito at isasalang natin. Bali, sasaingin natin ito na para lang tayo nagsasaing ng normal na bigas. Ganyan lang, ugasan lang ng at least 2 beses. Pagkatapos yung tubig po is kung anong dami ng ating malagkit, yun din po dapat yung dami ng ating tubig para sigurado po na tamang-tama yung pagkakaluto ng ating malagkit. Kapag isasalang na po natin ito sa ating kalan, dapat po nakatamtaman lang yung apoy natin kasi madali po ito masunog sa ilalim. Kaya sakto lang dapat yung apoy, huwag masyadong malakas. Ito lang din pala yung idadagdag nating sangkap para sa ating recipe ngayon. Meron akong isang lata ng ubi condensed milk at keso. Bali yung keso ay hiwain lang natin sa gusto natin na laki. So kapag nainin na po yung ating malagkit, maglalagay lang tayo ng kalahating lata lang ng condensed kasi mahirap po pag sobrang dami. Masyado naman po matamis, diba? Nakakaumay naman kapag sobrang tamis yung ating ginawang turon. So habang mainit pa po, ilagay na natin yung condensed para hindi po tayo mahirapan sa paghalo. Dapat haluin natin itong mabuti. Pagkatapos ay medyo papalamigin natin. Pero hindi naman po sobrang lamig. Medyo i-rest lang natin po kahit mga 10 minutes. Next naman natin gagawin is babalutin natin siya sa ating lumpia wrapper. Yes po. Nagamit tayo dito ng lumpia wrapper. Sa dami naman po or sa laki na gusto nyo ay nasa inyo na po. Bali ako dito, gumamit lang ako ng 1 tablespoon ng ating malagkit. Kada piraso po, 1 tablespoon po yung nilagay ko dito sa malagkit. Pagkatapos, nilagyan ko lang sa gitna ng cheese. Bali, medyo mahaba yung ginawang cheese na dapat sakto din dun sa laki ng malagkit na ili-layer natin. Para lang naman din tayong nagbabalot ng lumpia dito mga Mars. Napakadali lang. Ang pangdikit ko naman dito is tubig lang po. Yan, kapag gumagawa ko ng mga binabalot sa wrapper, tubig lang po yung aking pinangsisil. O diba, ang dali lang nito gawin. Ulit-ulitin lang natin ito hanggang sa matapos na yung ating gagawin na turon. At ito, natapos na nga yung ating turon. So, ito, pali, ang nagamit kong cheese is 3/4. May natira pa po akong 1/4. Sa 3 cups na malagkit, yan po yung nagamit kong cheese at kalahating lata ng condensed milk. So, ang next naman natin gagawin is magpiprito na po tayo. Kapag mainit na po yung mantika, ilagay na natin yung ating mga pinipritong turon. So, huwag din po masyadong malakas yung apoy para hindi agad masunog yung ating wrapper. Yan. Ganyan lang naman. Napakadali lang itong gawin mga Marcy. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na po itong inegosyo. Bali na sa inyo naman kung magkano po ninyo ito pepresyohan. Basta mag-costing muna po kayo para alam nyo kung magkano ang posible nyong kitain dito. Sa pag-hosting naman ay kwentahin nyo muna yung puhunan. Pagkatapos po ay i-divide nyo kung ilang piraso yung nagawa. So yung total nun, yun po yung magiging puhunan nyo per piece. Tapos magpatong na lang kayo kung magkano yung gusto nyong tubuin. Sa size naman po ng inyong gagawing ubi turon, nasa inyo na rin kung gaano kalaki yung gusto nyo. Nakadepende na po yun kung magkano nyo gustong ibenta. Sa akin is 1 tablespoon para sa akin. Okay po yung size nito, tamang-tama.
hindi naman po siya sobrang liit at hindi rin naman siya masyadong malaki. Kaya kung bepresyohan natin ito sa medyo mababa ay okay lang din po. So ito na nga mga Mars, at tapos na nating lutuin yung iba po ay ni-store ko muna sa aming ref at kinabukasan namin ito kakainin pang merienda. Ito pong ginawa ko is for taste test only. O mga Mars, tingnan nyo naman, ang sarap-sarap po nito at tamang-tama lang yung tamis niya. Tapos nagbalanse siya dun sa wrapper kasi medyo maalat po yung wrapper, di ba? Kaya kung ako sa inyo mga Mars, subukan nyo na po itong gawin at gawin nyo na rin itong pangnegosyo. So, paano po? Hanggang dito na lang muna muli ang ating video. Sana po ay may naibigay na naman ako sa inyo isang negosyo idea na pwede nyo pong gawing pangnegosyo, lalo na po sa panahon ngayon. Patok po ang mga negosyo dahil nalalapit po ang ating mga special na occasion. So, paano mga Mars? Sana po sa susunod na pang video ay abangan nyo po at panoorin. Bye-bye po. Until my next vlog po. Bye-bye. God bless po and happy cooking.